May kuryente siya. Kaso ang problema, putol-putol. Okay. Okay, start. Patay yata, susi. Start. Putol-putol, no? Lalo pag binara mo, binara mo. Kahit minor, pag ano, wala. Saka na. Ayan mga bossing, magandang araw na naman po sa atin lahat. So welcome back na naman po ulit dito sa ating channel mga bossing. So for today's video natin, ayan, kung makikita nyo, meron tayo ditong Honda CB125 na dumating. So ang unit na ito mga bossing ay dinala dito sa atin ni customer. Hindi pa ganyan na kanyang hitsura mga boss. So anong nangyari dito sa unit na to ay napa-stock siya ng mahigit 3 taon. Dahil ang problema ng unit nung una ay maingay, so ginagamit pa siya hanggang sa hindi na siya nagamit dahil hindi maayos at hindi magawa yung problema at issue ng unit. Ang problema ng unit mga bossing ay nagpuputol-putol ang andar. So anong nangyayari, hindi nila ma-detect kung ano yung issue at problema dahil sari-sari na daw yung pinalitan ng una hanggang sa medyo malaki na yung nagastos noon, kaya hindi na nila nagamit at hanggang sa inabot ng pandemic at ayan, ngayon lang to napagawa sa atin ni boss. So ito yung issue at problema ng kanyang unit. May kuryente siya, kaso ang problema putol-putol. Okay. Okay, start. Start. Putol-putol, no? Lalo pag binara mo, binara mo. Kahit minor, pag ano, wala. Saka na. Okay, so ayun ang issue at problema ng unit natin ngayon. So kapag ganyan ang issue at problema niyan mga bossing, so ang una nyo i-check dyan is ito mga bossing ha. So gamit yung ating test light. So kahit anong test light pwede nyo gamitin, pero mas maganda kung LED. Okay, so gaya ng test light na ginagamit natin, LED yan. So ang gagawin natin, yung clip ng ating test light lalagay natin sa positive, at then hahanapin natin itong socket na galing sa ating stator. So ang i-check natin dito mga bossing ay yung connection ng kanyang pulser. So hanapin lang po natin itong dalawang wire na to, yung kulay blue at saka yung mayroong kulay green. Mga bossing, pag tinap natin yung ating test light, alin man dyan sa dalawa na wire ng ating pulser, mga bossing, dapat hindi po siya iilaw. Once na yan po mga bossing ay umilaw yung ating pulser, ang pulser po natin mga bossing is yung ating kulay blue. Kapag yan po ay umilaw, ibig sabihin grounded na po ang ating pulser. Kung kaya ay nagpuputol-putol ang andar ng ating unit. So ang gagawin natin dito mga bossing, ayan, babaklasin natin yung ating magneto side at papalitan natin ng pulser ng pang Honda TMX Supremo. Yung mga bossing, yung Honda TMX Supremo na yun ay saktong-sakto lang at wala na pong babaguhin. So siya po ay plug and play, so dudugtong lang siya dun sa kanyang wirings. Okay, so ito yung issue at problema mga bossing. Ayan, yung kanyang pulser. Ang nangyayari kapag dumadaan doon sa ating magneto, so hindi siya nakakapag-signal na maganda at grounded yung ating pulser. Okay, so ganito lang yung ginagawa natin, hindi na natin tinatanggal. As in, pinuputol na lang natin at dinudugtong na lang natin yung ating lumang pulser na galing sa Honda TMX Supremo. Na yun naman ay kinukuha natin sa mga lumang stator na mga nasusunog. Kaya dito sa shop, yung mga stator na nakukuha natin doon sa mga customer natin, so kung dadalhin nila yung kanilang
stator, so hinihingi na lang natin yung pulser dahil mapapakinabangan pa natin yun. Kasi ayan, gaya na itong unit na to, eksakto yung kanyang pulser. So mas makakamura si customer kaysa bibili siya ng isang buong stator. So napakamahal din naman na isang buong stator na ang issue at problema lang naman ay yung kanyang pulser. Okay, so ayan, kinakabit na natin yung ating ulit magneto at napalitan na natin yan ng pulser. So check natin ulit kung umayos na. Power on. Start. Masaya pati kami. Sa huli na. Sala. Hindi andar. Hindi andar. Nagpanapikot mo na korente. Kasi kanina napuputol, di ba? Lakas ng korente, hindi nawawala. Ganda na kami lang yung one. Hey! Napakaangat! Napakaangat. Okay mga bossing, ngayon natsambahan na naman natin ang unit ni bossing. So naayos natin na yung kanyang matagal ng pinoproblema dito sa unit na to. So nung unang dinala to dito sa atin, so palibasa napatambak yung unit. So ang ginawa natin dito, inalam muna natin yung kung ano yung problema. So unang lumabas sa problema ng kanyang unit ay napakaingay. So napalitan natin yung kanyang timing chain, mga roller guide at saka yung kanyang connecting rod. Kaso nga, nung ating i-release na yung unit, nung ating paanda rin ay ganyan at putol-putol. So naayos na naman natin ang kanyang issue ng problema ng putol-putol. At ayun, sigurado ako magagamit na to ng ayos ni boss. At pasalamat siya na maigi sa atin dahil naayos natin nga yung kanyang unit. So ganun lang po yung tamang pag-check mga bossing para malaman natin at hindi po tayo nanghuhula kung ano yung issue at problema sa mga unit na dumadating sa atin. Okay mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. So God bless po sa atin lahat. So ride safe po sa inyong lahat mga bossing and God bless po ulit.